ang breast natin, merong nipple, at meron din siyang mga ducts. Ito yung mga gumagawa ng milk o ng gatas kapag merong anak. Dito din sa ating breast, merong mga kulani, pero hindi nyo gaanong na kakapayan. Kaya kailangan magkakapa tayo o yung tinatawag na breast self-examination every month. Maganda sana gagawain nyo pareho-parehong araw kada buwan. So, kung katapusan ng inyong menstruation, maganda gawin ninyo kada 15 o dun sa pagitan ng inyong dalawang regla. So, mas maganda doon. Okay. Paano ang unang gagawin? Haharap po kayo sa salamin at titignan nyo yung parehong breast ninyo. Tignan nyo kung naiiba na ba yung shape, mas lumalaki yung isa, tapos naiwan na yung kabila. Tsaka kung merong lumalabas na likido o dugo dyan sa inyong nipple. At titignan nyo rin kung nagkakaroon ba ng pagbabago sa anyo. Parang nagiging orange. Yung balat, parang nagmumukhang orange yung balat. Nagkukulubot na, di ba nakita nyo yung balat ng orange na parang tusok-tusok. So pag ganon, kailangan ho tayo magkonsulta agad sa inyong doktor like a surgeon. Madalas pong pinupuntahan pag problema sa breast ay surgeon. So bakit natin ginagawa itong self-breast examination pagtungtong ng edad 20 pataas? Kasi po, para mabantayan natin kung meron ngang mga tutubong mga bukol dyan. Sa baba naman. Oo. So, ganito po, unahin, simula dun sa gitna, dun sa may nipple. Yan. Yan dito. Nipple. Dito, Jessa. Nipple sa utong. Pabilog, pabilog, pabilog. Kakapainin nyo. Tapos, titignan nyo din yung mga gilid-gilid. Yan. Pati pataas, pababa. Dito rin, sa may kili-kili, kailangan kakapainin nyo kung merong mga kulani. Kailangan kapain nyo, lalo na dito sa loob ng, kung ito yung inyong kamay, sa loob ng inyong kili-kili, merong parang hukay dyan. Kailangan kapain nyo mabuti at dito sa may leeg, kapain nyo kung merong kulani dyan. Dahil napaka-importante kung meron kayong nakakapang kulani. Yes, subukan mo, Doc Lisa, 2 fingers, ikapain mo to. Kunwari, ito na yung breast nila, paano gagawin yan? Ikapa mo yan. Simula sa nipple, pabilog, pabilog, pabilog. Yan, pabilog hanggang makarating dun sa labas at isasama doon yung mga kulani sa kilikili at kulani dito sa may gawing leeg. Kailangan kinakapayan. Kasi marami nga tayong mga nagiging problema. Pag may nakapaho kayo, kaya natin pinakakapa. Kasi ngayon walang cyst. Baka after ilang years may makapa kayong cyst. Kasi ang breast talaga natin medyo, may mga bilog-bilog dahil nga dito sa mga glandular tissue na to o yung mga lactiferous ducts. Ito yung gumagawa ng milk. So alam nyo, kung may merong bagong tubo dyan, yun nga ang rason ba't natin pinapagawa. Para alam nyo ano yung anatomy o anyo ng inyong sariling breast. Bawat tao, iba-iba ang anyo. So pag biglang may tumubo dito, kapa nyo na agad kung merong cyst. Ito po ang itsura ng cyst, para siyang holen. So pag biglang may holen dyan kayong nakakapa, patingnan nyo na. Wag nyo na hong maganda kung holen pa lang, pinatingnan nyo na. Wag nyo na hong hintayin lumaki ng sinlaki ng tennis ball bago nyo paoperahan. Kasi pag ganun ang kalaki na parang tennis ball, ang mangyayari nun, mahihirapan na yung surgeon na mag-opera. Siyempre, mas malaki na. Pag maliit, minsan, dun lang sa clinic ng doctor, kaya na niya tanggalan.